Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong kwentong susubok sa tibay ng ating mga puso. Sabi nila, ang bahay ay gawa sa pader at haligi, pero ang tahanan ay itinatayo ng pagmamahal at tiwala. Ngunit paano kung ang mismong haligi ng iyong pinapangarap na tahanan ang siyang unang guguho at magiging sanhi ng pagguho ng lahat ng iyong pinaniwalaan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Sinag. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa mata bubay bunga ng labi ni Sinag habang hinahaplos ang makinis na ibabaw ng kanilang bagong dining table na yari sa Nara. Ang sinag ng araw sa umaga ay tumatagos sa malaking salaming bintana, naglalaro sa sahig na gawa sa kahoy at nagbibigay buhay sa bawat sulok ng Villa Hiraya. Ito na yon. Ang pangarap niya, ang pangarap nila ni Gideon, ay sa wakas natupad na. Bawat detalye ng bahay ay dumaan sa kanyang masusing pag-aaral. Bilang isang interior designer, ibinuhos niya ang kanyang puso at kaluluwa sa pagbuo nito, mula sa pagpili ng kulay ng pintura hanggang sa huling piraso ng palamuti. Hindi ito basta bahay lang. Ito ay isang obra maestra ng kanilang pag-ibig. Ang bawat espasyo ay may kwento. Ang bawat muebles ay may alaala. Napapikit siya ng sandali. Inaalala ang mga salita ni Gideon nung ito'y itinatayo pa lamang. Niyakap siya nito mula sa likuran habang pinagmamasdan nila ang mga trabahador. Hindi lang ito bahay, mahal ko. Bulong nito sa kanyang tainga, ang hininga nito'y mainit sa kanyang balat. Ito ang ating habang buhay. Dito natin bubuuin ang ating pamilya. Dito tayo tatanda. Ang mga salitang yon ang naging musika sa kanyang tainga sa loob ng 2 taon na pagtatayo. Ang mga pangakong yon ang naging pundasyon ng bawat pader na itinayo. At ngayon, nakatayo na siya sa gitna ng katuparan ng lahat ng yon, na puno ng pagmamahal ang kanyang dibdib. Excited na siyang umuwi si Gideon mamaya. Maghahanda siya ng paborito nitong pagkain, magbubukas sila ng alak, ipagdiriwang nila ang unang gabi nila sa kanilang bagong tahanan. Umakyat siya sa kanilang master's bedroom, isang malawak na kwartong may sariling balkonahe na tanawang hardin. Ang amoy ng bagong pintura at sariwang bulaklak mula sa florera ay naghahalo sa hangin. Sinimulan niyang ayusin ang kanilang kama. Hinahawi ang malambot na kumot. Ngunit sa kanyang pag-aayos, may nakapa siyang isang bagay na matigas at parihaba sa ilalim ng unan ni Gideon. Kumunot ang kanyang noo. Maingat niyang inangat ang unan. Isang malaking brown envelope ang tumambad sa kanya. Mukha itong opisyal. Walang pangalan sa labas. Marahil ay mga dokumento lang ito mula sa trabaho na naiwan ng kanyang asawa. Ngunit may kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Isang malamig na pakiramdam ang unti-unting gumapang sa kanyang mga braso. Bakit ito nakatago sa ilalim ng unan? Dahan-dahan, binuklat niya ang sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalabas ang makapal na papel sa loob. Binasa niya ang unang linya, ang mga letrang nakaimprenta ng malinaw at formal. Republic of the Philippines Regional Trial Court, National Capital Judicial Region. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ay dokumento mula sa korte. Anong kaso ang kinakaharap ni Gideon na hindi niya sinasabi sa kanya? Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa at ang sumunod na mga salita ang gumuho sa kanyang mundo. Petition for annulment. Gideon, Gids Montenegro, petitioner versus Sinag Alcantara Montenegro, respondent. Nabitiwan niya ang mga papel. Ang mga ito'y nagsilaglagan sa sahig na parang mga tuyong dahon sa taglagas. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi siya makahinga. Ang mga salitang annulment, petitioner, respondent ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Gideon, ang kanyang asawa,
Ang lalaking pinangakuan siya ng habang buhay. Ang nag-file, siya, si Sinag. Ang respondent, ang isinasakdal. Ang hangin sa silid ay tila nawala. Ang magandang sinag ng araw na kanina lang ay nagbibigay buhay sa kwarto ay ngayon tila nanunuya sa kanya. Ang bawat magandang palamuti, ang bawat mamahaling gamit ay biglang nawalan ng kulay. Ang tahanan na binuo niya mula sa pag-ibig at pangarap ay naging isang malamig na bilangguan sa isang iglap. Nakatayo lang siya roon. Tulala. Ang mga matay nakapako sa mga papel na nakakalat sa sahig. Ang kanyang puso, na kanina lang ay puno ng kaligayahan, ay ngayon basag na parang salamin. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga luha, narinig niya ang isang pamilyar na ugong mula sa labas. Ang tunog ng makina ng sasakyan ni Gideon na pumapasok sa garahe. Umuwi na siya. Parang yelo ang mga paa ni Sinag na nakadikit sa sahig na kahoy. Ang bawat hakbang ni Gideon papalapit sa hagdanan ay parang dagundong sa kanyang dibdib. Ang isip niya'y sumisigaw na tumakbo, magtago, ngunit ang katawan niya'y ayaw sumunod. Dahan-dahan, yumuko siya at pinulot ang mga papel na nagkalat. Ang bawat salita sa dokumento ay parang apoy na humahaplos sa kanyang mga daliri. Ilang segundo pa, bumukas ang pinto ng silid. Mahal, nandito na ako. Masayang bati ni Gideon. Pumasok siya na may dalang isang maliit na paper bag mula sa paborito nilang panaderya. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay kasing liwanag ng araw sa labas, isang ngiting kayang tunawin ang puso ni Sinag. Dati, ngunit ngayon, ang ngiting iyon ay parang isang maskara. Natigilan si Gideon nang makita ang anyo ng kanyang asawa. Ang mga mata ni Sinag ay namumugto at walang buhay. Ang mukha niya'y maputla at ang mga kamay na may hawak sa mga papel ay nanginginig. Hey, anong problema? Tanong niya. Dahan-dahang nawawala ang nangiti. Ibinaba niya ang paper bag sa isang mesa at lumapit dito. Hindi sumagot si Sinag. Sa halip, lumakad siya patungo sa kama at marahas na inilapag ang mga papel sa ibabaw nito. Ang tunog ng papel na bumagsak sa malambot na kumot ay tila isang malakas na sampal sa katahimikan ng silid. Napakunot ang noo ni Gideon. Kinuha niya ang mga dokumento. Habang binabasa niya ito, nakita ni Sinag ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang pagkukunwaring pag-aalala ay napalitan ng isang saglit na pagkabigla. Ang pagkabigla ng isang taong nahuli sa akto. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito, napalitan ng isang ekspresyong mahirap basahin. Ano to, Gids? Sa wakas ay tanong ni Sinag. Ang boses niya'y basag at puno ng sakit. Sabihin mo sa akin ano to? Bumuntong hininga si Gideon, isang buntong hiningang puno ng pagod, na para bang siya ang biktima. Saan mo to nakuha, Sinag? Bakit mo pinakikialaman ang mga gamit ko? Huwag mong ibahin ang usapan. Sigaw ni Sinag. Ang galit ay nagsisimula nang pumalit sa kanyang pagkalito. Nakatago yan sa ilalim ng unan mo. Ano to? Biglang lumambot ang ekspresyon ni Gideon. Lumapit siya at sinubukang yakapin si Sinag, ngunit umatras ito. Mahal, kumalma ka nga. Sabi niya sa malumanay na boses, ang parehong boses na ginagamit niya para suyuin ito. Papel lang yan, draft lang yan para sa isang kliyente ko. Alam mo naman, abogado rin ako. May mga kaso akong hawak na annulment. Baka naiwan ko lang dyan nang hindi sinasadya. Tinitigan siya ni Sinag. Sinusubukang hanapin ang katotohanan sa kanyang mga mata. Sinusubukang kumapit sa kahit anong katiting na pag-asa na lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali lang. Pero wala siyang makita. Kliyente? Ulit ni Sinag. Ang boses niya ay puno ng pagdududa. Nakalagay dito ang pangalan mo bilang petitioner. At ako ang respondent. Paano naging kliyente yan?
Typographical error lang siguro, mahal. Alam mo naman ang mga staff sa opisina. Look, I'm sorry kung nag-alala ka. Sabi ni Gideon. Sinubukan ulit na hawakan ang braso nito. Masyado mo lang sigurong iniisip ang lahat. You're being paranoid. Paranoid. Ang salitang yon ang tumapos sa lahat. Sa sandaling iyon, tumingin si Sinag ng diretso sa mga mata ni Gideon. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi pagmamahal ang nakita niya. Hindi ang lalaking pinakasalan niya. Ang nakita niya ay isang estranghero. Walang pag-aalala. Walang pagsisisi. Tanging isang malamig at kalkuladong tingin na nagsasabing, paano ako makakalusot dito? Doon niya nalaman. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Umalis ka, mahinang sabi ni Sinag. Ano? Sabi ko, umalis ka. Ulit niya, mas malakas na ngayon. Ang boses niya ay naglalaman ng isang bagong tuklas na tapang na ipinanganak mula sa durog niyang puso. Get out! Nagulat si Gideon sa kanyang reaksyon. Sinag, nag-uusap tayo ng maayos. Walang maayos dito, Gideon. Umalis ka muna. Bigyan mo ako ng espasyo. Giit niya. Nakita ni Gideon ang determinasyon sa mga mata ni Sinag. Alam niyang talo na siya sa pagkakataong ito. Itinaas niya ang kanyang mga kamay bilang pagsuko. Okay. Sige. Kung yan ang gusto mo, kailangan ko rin sigurong lumabas para magpalamig ng ulo. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at walang lingon-likod na lumabas ng silid. Narinig ni Sinag ang kanyang mga yabag pababa ng hagdan, ang pagbukas at pagsara ng pinto sa ibaba, at ang pag-andar ng makina ng sasakyan palayo. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng kanilang pangarap na silid, na ngayon ay parang isang mausoleo. Napaupo siya sa gilid ng kama, nanginginig. Pinilit niyang paniwalain ang sarili niya na baka nga totoo ang sinabi ni Gideon. Baka nga paranoid lang siya. Sound. Biglang may maririnig na tunog ng isang email notification mula sa telepono. Isang matinis at malinaw na pingo. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang telepono na nasa ibabaw ng bedside table. Isang bagong email mula sa isang opisyal na address ng korte. Ang subject, Notice of Summons. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga salita. Ngunit isang parirala lang ang tumatak sa kanyang isipan na nagpapatunay sa lahat ng kanyang kinatatakutan at tuluyang sumunog sa huling hibla ng kanyang pag-asa. In relation to the petition for annulment filed by Gideon Montenegro against you. Hindi ito pagkakamali. Hindi ito draft. Totoo lahat. Ang mga salita ni Gideon kanina ay hindi pampakalma. Iyon ay mga purong kasinungalingan. Ang email sa kanyang telepono ay nanatiling bukas. Ang malamig na liwanag nito, ang tanging ilaw sa loob ng madilim na sasakyan. Hindi alam ni Sinag kung gaano na siya katagal nagmamaneho. Ang mga pamilyar na daan ay naging malabo sa kanyang paningin. Isang halo ng mga ilaw trapiko at mga gusali na nilamon ng walang tigil na buhos ng ulan. Ang luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi ay kasing init ng ulan na malamig sa salamin ng bintana. Wala sa sarili, kinuha niya ang mga susi, ang telepono, at lumabas ng sasakyan, hindi na nag-abalang isara ang pinto. Bawat hakbang sa ilalim ng ulan ay parang ang bigat. Ang Villa Hiraya, ang tahanan ng kanyang mga pangarap, ay nasa likuran niya na ngayon, isang dambuhalang anino ng mga sirang pangako. Ang tanging lugar na maisip niya, ang tanging kanlungan na alam niya, ay ang bahay kung saan siya lumaki. Pagdating niya sa pintuan ng bahay ng kanyang mga magulang, basang-basa at nanginginig. Hindi na niya kailangan pang kumatok. Tila naramdaman ng kanyang ama ang kanyang pagdating. Bumukas ang pinto at doon nakatayo si Ka-Amado, ang kanyang ama, isang retiradong hukom na may mga mata na nakakita na ng lahat, ngunit laging may lambot para sa kanya. Walang salitang namutawi,
Sa isang iglap, bumalik si Sinag sa pagiging isang batang muling nasaktan. Bumigay ang kanyang mga tuhod at napahagulgol siya. Agad siyang sinalo ng malalakas na braso ni Kaamado. Niyakap siya ng mahigpit na parang pinoprotektahan siya mula sa buong mundo. Itay, iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Paulit-ulit na parang isang panalangin. Shh, anak, nandito na ako. Nandito si Itay. Mahinang sabi ni Kaamado. Hinahaplos ang basang buhok ng anak. Dinala siya nito sa loob, pinaupo sa kanilang lumang sopa at binalot ng makapal na tuwalya. Nang medyo kumalma na ang kanyang mga hikbi, kinuwento ni Sinag ang lahat. Ang kanyang mga salita ay pira-piraso. Naggulo-gulo dahil sa kanyang patuloy na pag-iyak. Ang sobre sa ilalim ng unan. Ang paghaharap nila ni Gideon. Ang mga kasinungalingan nito. At ang huli, ang email mula sa korte na kumumpirma sa lahat. Sa buong pagkukwento niya, si Kaamado ay tahimik lang na nakikinig. Hindi siya nagpakita ng galit o pagkabigla. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang bagyo. Nang matapos si Sinag, ang tanging naririnig na lang ay ang kanyang mga hikbi at ang patak ng ulan sa labas. Hinawakan ni Kaamado ang kamay ng anak. Tapos ka na bang umiyak, anak? Tanong niya sa isang boses na malumanay, ngunit may diin. Tumango si Sinag, pinupunasan ang kanyang mga luha. Mabuti, sabi ng kanyang ama, at sa unang pagkakataon, nakita ni Sinag ang pagbabago sa ekspresyon nito. Ang malambot na ama ay nawala, at ang humalili ay ang matalas na hukom na dati niyang kilala. Ngayon, oras na para punasan ang mga luhang iyan dahil hindi pa tapos ang laban na ito. Tumayo si Kaamado at naglakad patungo sa kanyang maliit na pag-aaral. Sumunod si Sinag, pinanood niya ang kanyang ama habang binubuksan nito ang isang luma at matibay na bakal na safe na nakatago sa likod ng isang painting. Mula sa loob, kinuha nito ang isang makapal na folder na may markang Villa Hiraya, personal. Inilapag niya ito sa kanyang mesa at binuksan. Inilagay niya ang kanyang salamin sa pagbabasa at tinitigan si Sinag. Anak, noong una pa lang ay hindi na ako panatag sa taong yan, sabi ni Kaamado. Ngunit nakita ko kung gaano mo siya kamahal at nirespeto ko yon. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko poprotektahan ang aking nag-iisang anak. Ano po iyan, Itay? Tanong ni Sinag. Ang boses niya ay paos pa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Kaamado. Naalala mo ba ang isang bunton ng mga papel na pinapirmahan ko sa inyo bago kayo ikasal at bago ninyo simulan ang pagpapatayo ng bahay? Ang sabi ni Gideon ay isa lamang pormalidad. Tumango si Sinag, malabo na sa alaala niya yon. Hindi yon pormalidad, sabi ni Kaamado. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Iyon ay isang bakal na kontrata, isang pananggalang. Itinuro niya ang folder. Anak, hindi ka niya basta-basta matatalo. May alas tayo. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Sinag. Hindi ito ang mga salitang inaasahan niya. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang maliit na kislap ang nagsimulang sumibol. Mula sa kanyang wallet, kumuha si Kaamado ng isang business card at iniabot ito sa kanya. Attorney Lino Abad-Abad and Associates Law Firm. Tawagan mo siya. Utos ng kanyang ama. Sabihin mo na anak ka ni Judge Amado Alcantara. Siya ang hahawak ng kaso mo. Alam na niya ang lahat ng detalye ng kontratang iyon. Oras na para lumaban. Ang opisina ni Attorney Lino Abad ay hindi malaki. Walang mamahaling painting sa pader o magagarang kasangkapan. Simple lang ito, ngunit malinis at organisado. Ang mga estante ay puno ng makakapal na libro ng batas,
Maayos na nakahanay na parang mga sundalo. Sa kabila ng pagiging simple, mayroon itong bigat at dignidad. Isang lugar kung saan ang katotohanan ay binibigyan ng halaga higit sa anumang palamuti. Si Attorney Lino mismo ay ganoon din. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad, may matalas na mga mata sa likod ng kanyang salamin, at isang presensyang nagpapakita ng kalmadong kumpiyansa. Inabutan niya si Sinag ng isang basong tubig. "Huminga ka ng malalim, Mrs. Montenegro," sabi niya sa isang boses na mahinahon ngunit matatag. "Alam ko na ang mga pangunahing detalye mula sa iyong ama, ngunit gusto kong marinig mula sa iyo. Paano ka?" Sa unang pagkakataon, sa loob ng 24 na oras, may nagtanong sa kanya niyan. Ang simpleng tanong ay nagpabagsak sa pader na pilit niyang itinatayo. Tumulo ang isang takas na luha mula sa kanyang mata. "Sinusubukan ko pong maging matatag, attorney." Tumango si Attorney Lino, puno ng pag-unawa. "Iyon lang ang kailangan natin sa ngayon. Ang subukan." Kinuha niya ang folder na ibinigay sa kanya ni Kaamado nung isang araw. Maingat niya itong binuksan sa kanyang mesa. "Hindi ako magpapaligoy-ligoy pa," sabi ng abogado. "Ang iyong ama ay isang napakatalinong tao. Ang dokumentong ito, itinuro niya ang mga papel, ay hindi isang ordinaryong prenuptial agreement. Ito ay isang matibay na kuta na itinayo niya para protektahan ka." Hinila niya ang isang partikular na pahina at itinuro ang isang seksyon na may highlight. "Basahin mo ito. Section 7, Article B." Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang binabasa niya ang mga salitang nakaprint. Ang legalese ay komplikado, ngunit ang diwa nito ay malinaw na malinaw. Ipinaliwanag ni Attorney Lino. Sa madaling salita, isinasaad dito na dahil ang lupang kinatitirikan ng Villa Hiraya ay mana mo mula sa iyong pamilya, at dahil mayroon tayong mga resibo at bank statement na nagpapatunay na malaking porsyento ng pondo sa pagpapatayo ay galing sa sarili mong pera, ang kasunduan ay may isang napakahalagang kondisyon. Huminga siya ng malalim bago sabihin ang pinakamahalagang bahagi. Kung ang pagsasama ninyo ay magwawakas dahil sa di pagiging tapat, pakikiapid, o anumang uri ng pandaraya sa pananalapi mula sa panig ni Mr. Gideon Montenegro, ang 100%, 100% ng pagmamay-ari ng Villa Hiraya, kasama na ang lahat ng nasa loob nito, ay automatikong mapupunta sa iyo. Walang kahati, walang tanong. Parang nabingi si Sinag. 100%. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng luha, ay tila nagkaroon ng biglaang pag-asa. Ang kanyang ama, ang kanyang matalinong ama. Bigla, bumalik sa kanyang alaala ang araw na pinirmahan nila iyon. Nasa kondo pa lang sila noon, napapaligiran ng mga blueprint ng Villa Hiraya. Ipinakita ni Gideon sa kanya ang dokumento mula kay Kaamado. "Ano to? Parang hindi tayo nagmamahalan?" Natatawang sabi ni Gideon habang binabasa ito. "Di naman natin kailangan nito, mahal. Formalidad lang yan. Nakakainsulto pa nga, di ba?" Naaalala ni Sinag na sumang-ayon siya, ngunit dahil sa respeto sa kanyang ama, pinirmahan pa rin nila. Isang pirma na noo tila walang kabuluhan, ngunit ngayon ay ang tanging bagay na humahawak sa kanyang kinabukasan. "Nakikita ko sa iyong mga mata na naiintindihan mo na," sabi ni Attorney Lino na pumutol sa kanyang pagbabalik-tanaw. "Mayroon tayong sandata, Sinag, at ito ay isang napakalakas na sandata. Kung gayon, tapos na ang laban? Mananalo na po ba tayo?" Tanong ni Sinag. Ang boses niya ay puno ng pananabik. Umiling si Attorney Lino. "Hindi pa. Mayroon tayong sandata, ngunit kailangan natin ng bala." Sinasabi ng kontrata na kailangan nating patunayan na si Gideon ay nagkasala ng di pagiging tapat o pandaraya.
Ang salita mo laban sa salita niya ay hindi sapat sa korte. Kailangan natin ng pruweba. Isang pruwebang hindi matitinag. Ang pag-asa ni Sinag ay bahagyang humina, napalitan ng isang bagong damdamin. Determinasyon. Ang sakit ay naroon pa rin, humihiwa sa kanyang puso. Ngunit ngayon ay may layunin na ito. Ang pag-iyak ay wala nang magagawa. Kung kailangan natin ng pruweba, sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon, hahanapin natin ito. Sound. Biglang may maririnig na tunog ng isang email notification mula sa telepono. Isang matinis at malinaw na ping. Habang nag-uusap pa sila, umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang bagong email, binuksan niya ito nang walang pag-iisip. Napatigil siya sa paghinga. Ito ay isang digital invitation card, makintab, elegante. Sa harap ay isang perpektong larawan ng Villa Hiraya sa takip silim at sa ibaba nito, sa isang magarbong font, ay nakasulat, "You are cordially invited to the housewarming celebration of Villa Hiraya, hosted by Gideon Montenegro." Ang tibok ng kanyang puso ay huminto. Ang kanyang sariling bahay, ang kanyang pangarap, at ang pangalan ng kanyang taksil na asawa ang nakalagay bilang host, ang kapal ng mukha. Ipinapangalandakan niya sa buong mundo ang pagnanakaw nito sa kanya. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa telepono at tumingin kay Atty. Lino. Wala nang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Tanging apoy. Ang imbitasyon sa party ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa sistema ni Sinag. Habang nakaupo sa lumang kwarto niya sa bahay ng kanyang ama, paulit-ulit niyang tinititigan ang email. Hindi lang ito isang simpleng housewarming. Ito ay isang deklarasyon. Isang pag-angkin. Ipinapamukha ni Gideon sa kanya at sa buong mundo na siya ang nagwagi. Na ang Villa Hiraya, ang bunga ng kanilang pinagsamahan, ay sa kanya na lamang. Ang sakit ay humihiwa pa rin sa kanyang puso. Isang pisikal na kirot na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Ngunit sa ilalim ng sakit na yon, may ibang apoy na nagsimulang mag-alab. Isang apoy na pinaghalong galit at determinasyon. Sinabi ni Atty. Lino na kailangan nila ng pruweba. At kung si Gideon ay may lakas ng loob na ipangalandakan ang kanyang bagong buhay, marahil ay nag-iwan din siya ng mga bakas. Sa isang desperadong paghahanap ng kasagutan, o marahil, para sadyang saktan ng sarili, binuksan niya ang kanyang social media account. Ilang araw na rin niya itong hindi tinitingnan. At doon, sa pinakataas ng kanyang newsfeed ay ang mukha ni Gideon. Ang una niyang nakita ay isang larawan nito na nakatayo sa tabi ng infinity pool ng Villa Hiraya. Sa likod niya ay ang magandang tanawin ng paglubog ng araw. Ang caption, "Finding peace after the storm. Grateful for new beginnings." Nanginig ang kamay ni Sinag sa panggigigil. Ang bagyo? Siya ba ang tinutukoy niyang bagyo? Ang mga komento ay puno ng suporta mula sa kanilang mga kaibigan. "Stay strong, Gids! We're here for you, bro." Nag-scroll pa siya pababa. Isa pang larawan. Si Gideon ay nag-iisa sa kusina, nagtitimpla ng kape. Ang mamahaling espresso machine na regalo ni Sinag sa kanya ay kitang-kita sa background. Ang caption, "Sometimes, the biggest battles are fought in silence. This home is my sanctuary." Ang bawat post ay parang isang patalim na tumutusok sa kanyang puso. Ginagamit ni Gideon ang kanilang mga alaala, ang kanilang tahanan, para likhain ang isang salaysay kung saan siya ang biktima. Isang lalaking matapang na bumabangon mula sa isang masakit na nakaraan na hindi naman nito binanggit kung ano. Habang binabasa niya ang mga komento, isang particular na account ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang pangalan ay Belasi. Ang profile picture ay isang bulaklak na rosas. Ang mga komento nito ay hindi lang suporta. Ang mga ito ay puno ng papuri at pagtatanggol. Sa post sa pool, nag-comment si Belasi,
So proud of you, G. You deserve all the happiness in the world after everything you've been through. Some people just don't know how to appreciate a great man. Sa post sa kusina, ang comment niya, "That home looks perfect on you. A king in his castle." Sino si Bella C? Walang common friends. Isang private account. Ngunit ang paraan ng kanyang pag-comment ay tila may alam siya. Tila malapit siya sa sitwasyon. Biglang pumasok sa isip ni Sinag ang isang ideya. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na tinawagan ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Si Jenna, isang henyo sa IT. "Jen, may ipapakiusap sana ako. Medyo weird, pero kailangan ko ng tulong mo," sabi ni Sinag. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. "Spill! Anything for you, girl." Narinig ko ang nangyari. "Gusto mo bang sugurin natin yung gagong yon?" Bungad ni Jenna. Ang galit sa boses nito ay para na rin sa kanya. Napangiti si Sinag ng bahagya. "Hindi pa sa ngayon. May mas matalino tayong gagawin." Ipinaliwanag ni Sinag ang tungkol sa social media account at ang misteryosong si Bella C. Ipinadala niya ang screenshot ng profile. "Give me a few minutes," sabi lang ni Jenna. Ang mga sumunod na minuto ay parang isang oras. Si Sinag ay palakad-lakad sa silid. Ang kaba ay muling bumabalot sa kanya. Maya-maya, tumunog ang kanyang telepono. Isang message mula kay Jenna. "Jenna, got it? Jenna, wait. WTF? Jenna, girl, this is something else." Nag-type si Jenna ng ilang sandali bago pumasok ang sunod na mensahe. "Jenna, the account belongs to an Isabella Corpus, and when I ran a quick search, she's the one and only daughter of Congressman Corpus." Nanlamig si Sinag, isang politiko. Kaya pala ganun na lang ang kumpiyansa ni Gideon. Mayroon siyang makapangyarihang koneksyon sa likod niya. Ang lahat ay nagsimulang maging malinaw. Ang biglaang pagbabago, ang pagmamadaling makuha ang bahay. Habang pinoproseso pa niya ang lahat, isa pang mensahe ang dumating mula kay Jenna. Wala itong text, isa lang itong larawan. Isang larawan na tila kinuha ng patago mula sa kabilang mesa sa isang mamahaling restaurant. Nakaupo si Gideon, ang pamilyar niyang ngiti ay nakatuon hindi sa kamera, kundi sa babaeng nasa harapan niya. Isang napakaganda at eleganteng babae na walang iba kundi si Isabella Corpus. Nakapatong ang kamay ni Gideon sa kamay nito sa ibabaw ng mesa, sa pagitan ng dalawang baso ng alak. Hindi yon isang simpleng hapunan. Iyon ay isang petsa. Ito na, ang pruweba, ang bala na kailangan nila. Ang telepono ay bumagsak mula sa kanyang nanginginig na kamay, ngunit hindi niya ininda. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ngayon, meron na itong kasamang yelo. Isang malamig, matigas, at hindi matitinag na determinasyon. Ang larawan sa kanyang telepono ay hindi lang isang imahe, ito ay isang hatol. Isang hatol sa kasinungalingan ni Gideon, isang hatol sa katangahan niya. Hindi na siya nagsayang ng oras. Agad niyang ipinasa ang larawan at ang impormasyon tungkol kay Isabella Corpus kay Attorney Lino Abad. Ilang minuto lang, tumawag ang abogado. "Sinag," bungad ni Attorney Lino. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat. "Malinaw pa sa sikat ng araw. Ito na ang bala na kailangan natin. Ang litratong ito, kasama ang pag-amin niya sa relasyon sa social media, kahit pa sa pamamagitan ng peking account, ay matibay na ebidensya ng di pagiging tapat." Sa wakas, isang maliit na piraso ng tagumpay, isang patunay na hindi siya nababaliw. Ibig sabihin, sapat na po ito para maipanalo ang kaso? Sapat na ito para ilaban, pagtatama ni Attorney Lino. Pero Sinag, habang naghahanap ka ng pruweba, ako rin ay may ginawang sariling investigasyon at ang nalaman ko ay mas malaki at mas komplikado pa kaysa sa isang simpleng affair. Natahimik si Sinag. Anong bagay pa ang maaring mas masakit
kaysa sa katotohanang mayroon ng ibang babae ang kanyang asawa. May nalaman ako tungkol sa isang bagong business venture ni Gideon, patuloy ng abogado. Isang malaking real estate development project. Kailangan niya ng malaking puhunan at higit sa lahat, kailangan niya ng mga maimpluwensyang kasosyo. Ano pong kinalaman niyan sa akin? Tanong ni Sinag. Ang kanyang isip ay nagsisimula ng mga pasadilim. Lahat, sagot ni Attorney Lino. Ang pangunahing investor na tinatarget ni Gideon ay walang iba kundi si Congressman Corpus, ang ama ni Isabela. Para siyang sinampal. Ang lahat ng piraso ng puzzle na nagkalat sa kanyang isipan ay biglang nagsimulang magkabit-kabit. Ang housewarming party Sinag, sabi ni Attorney Lino, ang kanyang mga salita ay tila mga pako na ipinupukpok sa kabaong ng pag-ibig niya. Hindi iyon isang simpleng selebrasyon. Iyon ay isang presentasyon, isang palabas para sa kongresista at sa iba pang posibleng investor. Kailangan niyang ipakita na siya ay matagumpay, na siya ay kabilang sa alta sosyedad, na siya ay isang taong mapagkakatiwalaan ng milyon-milyong piso. Biglang nag-flashback sa isip ni Sinag ang lahat. Ang pagpupumilit ni Gideon na bumili ng mga mamahaling kasangkapan na ngayon ay alam na niyang mga Class A replica lang pala. Ang kanyang biglaang pagkahilig sa mga art piece at mga branded na gamit. Ang pagmamadali niyang maanol sila at makuha ang bahay. Hindi lang yun dahil sa simpleng kasakiman. Ang lahat ay bahagi ng isang mas malaking plano. Ang Villa Hiraya, sabi ni Attorney Lino, ang kanyang boses ay nagpapatunay sa katotohanang unti-unting nabubuo sa isipan ni Sinag. Iyon ang kanyang entablado, iyon ang kanyang pinakamalaking asset, ang kanyang pruweba ng tagumpay. Para sa mga investor, ang bahay na yon ang nagsisilbing sangla ng tiwala. Doon na gumuho ang lahat. Ang sakit na nararamdaman niya dahil sa pagkakaroon ng ibang babae ay biglang nanliit. Napalitan ito ng isang bagay na mas malalim, mas masakit, at mas nakakagalit. Hindi lang siya niloko. Hindi lang siya ipinagpalit. Ginamit siya. Ang kanyang pagmamahal, ang kanyang tiwala, ang kanyang pera, ang kanyang pangarap. Lahat ng yon ay naging mga sangkap lamang sa isang masalimuot na resipe para sa ambisyon ni Gideon. Ang Villa Hiraya ay hindi tahanan para sa kanya. Ito ay isang business proposal at siya si Sinag ay isa lamang kasangkapan para matupad ito. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay natuyo. Ang kirot sa kanyang dibdib ay nanlamig at naging isang matigas na bakal. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang bagay na mas matalim. Galit. Isang malinaw, dalisay, at nakakapasong galit. Hindi na siya iiyak para sa lalaking yon. Hindi na siya magluluksa para sa isang pag-ibig na sa simula pa lang ay isa na palang transaksyon. Nakatayo siya, hawak ang telepono. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa madilim na kalangitan. Ang desisyon ay nabuo sa kanyang isipan, hindi mula sa sakit, kundi mula sa isang malamig na determinasyon. Hindi na sapat na mabawi lang ang bahay. Kailangan niyang wasakin ang buong entablado. Kailangan niyang ibagsak ang kurtina sa gitna ng pinakamalaking pagtatanghal ng buhay ni Gideon. Muli niyang tiningnan ang digital invitation sa kanyang telepono. Ang magandang larawan ng Villa Hiraya ay tila nang uuyam sa kanya. Attorney, sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may lamig na kayang magpayelo ng apoy. May desisyon na ako. Ano yon, Sinag? Tumingin siya sa imbitasyon. Pupunta tayo sa party na yan. Natahimik ang abogado sa kabilang linya. Pupunta tayo, ulit ni Sinag, at dadalhin natin ang katotohanan. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa isang kakaibang katahimikan. Isang katahimikan na hindi mapayapa, kundi puno ng bigat, tulad ng hangin bago ang isang malakas na bagyo. Para kay Sinag,
Ang bawat paglipas ng oras ay hindi na sinusukat ng sakit, kundi ng paghahanda. Sa kabilang banda ng lungsod, sa loob ng Villa Hiraya, ang hangin ay puno ng ingay at pagkabalisa. Nakarating kay Sinag sa pamamagitan ng mga post ng mga karaniwang kaibigan ang mga abalang paghahanda ni Gideon. Mga larawan ng mga caterer na nag-aayos ng menu, mga video clip ng mga taga-disenyo ng ilaw na sumusubok sa mga epekto sa hardin, at mga post ni Gideon mismo na nagpapasalamat sa mga mamahaling alak na ipinadala bilang regalo. Siya ay abala sa pagbuo ng kanyang perpektong entablado, habang si Sinag naman, sa tahimik na pag-aaral ng kanyang ama, ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga sandata. Hindi ito mga palamuti o pagkain. Ang mga sandata niya ay mga folder ng dokumento, mga bank statement na malinaw na nagpapakita ng kanyang mga kontribusyon sa pananalapi, mga kopya ng titulo ng lupa na nakapangalan pa sa kanyang lola, mga nakaprint na screenshot ng mga komento ni Bella C. at ang larawang nagpapatunay sa lahat. Bawat piraso ng papel ay isang bala. Ang kasunduang isinulat ng kanyang ama, ang kanyang kalasag. Isang hapon, habang masusi niyang pinag-aaralan ang mga dokumento, kasama si Attorney Lino sa telepono, pumasok ang kanyang ama. Walang imik. Naglapag si Kaamado ng isang maliit, antigong susi sa ibabaw ng mga papel. Hindi ito makintab tulad ng mga bagong susi ng Villa Hiraya. Ito ay tanso, medyo kupas na, ngunit may bigat ng kasaysayan. Ano po ito, Itay? Tanong niya. Iyan ang orihinal na susi ng lumang bahay na nakatayo sa lupang yon, bago pa man ito gibain para itayo ang bago. Sagot ni Kaamado. Ang kanyang mga mata ay puno ng kahulugan. Ang mga susi na hawak niya ay para sa mga pinto. Iyan. Itinuro niya ang tansong susi. Ay para sa lupa. Iyan ang tunay na susi. Kinuha ni Sinag ang susi. Ang lamig at bigat nito sa kanyang palad ay parang nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi na siya ang babaeng umiiyak na nagmamaneho sa ilalim ng ulan. Siya ang tagapagmana. Siya ang may-ari ng lupa. Dumating ang gabi ng party. Mula sa kanyang aparador, nilampasan ni Sinag ang mga damit na may maliliwanag na kulay at mga bulaklak. Ang mga damit na gusto ni Gideon. Sa halip, ang pinili niya ay isang damit na simple, ngunit may kapangyarihan. Isang midnight blue sheath dress. Ang tela ay makapal, bumabalot sa kanyang katawan ng may dignidad. Ang hiwa ay konserbatibo, ngunit elegante. Hindi ito damit para mangakit. Ito ay damit ng isang taong may misyon. Nag-ayos siya sa harap ng salamin. Ang kanyang makeup ay minimal, ngunit matalas. Isang perpektong linya ng eyeliner, isang kulay ng lipstick na pula, ngunit hindi maliwanag. Parang kulay ng dugo. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang mababang, masikip na bun. Ang huling paghahanda ay isang maikling pagpupulong kasama si Attorney Lino at ang kanyang ama sa kanilang sala. Inilatag ng abogado ang huling plano. Darating tayo sa eksaktong 8:00 ng gabi, kung kailan nagsisimula na ang programa ni Gideon, sabi ni Attorney Lino. Kaamado, ikaw ang mauunang magsalita para makuha ang atensyon ng lahat. Ako ang maglalahad ng mga legal na basehan at ikaw, Sinag, tumingin siya sa kanya. Ikaw ang magbibigay ng huling salita. Walang sigawan, walang drama, propesyonal at direkta lang. Hayaan nating ang mga dokumento ang gumawa ng ingay. Tumango si Sinag. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang kanyang isip ay malinaw na parang kristal. Pagkatapos ng pagpupulong, tumayo siya at humarap sa isang malaking salamin sa pasilyo. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatayo sa harap niya ay hindi na pamilyar. Ang mga mata nito ay hindi na nagpapakita ng bulag na pag-ibig o mapait na sakit. Ang mga ito ay matatag, matalas, at hindi natitinag. Nawala na ang asawang nagmamahal, nawala na ang biktimang nagluluksa. Ang natira ay isang mandirigma.
Huminga siya ng malalim. Ang malamig na susi ay nasa loob ng kanyang palad. Handa na siya. Ang Villa Hiraya ay nagliliwanag. Ang bawat ilaw sa hardin ay maingat na inilagay upang bigyang diin ang ganda ng arkitektura at ng mamahaling tanawin. Ang mga waiter na nakauniforme ay abalang gumagalaw sa gitna ng mga bisita, nag-aalok ng champagne at mga katakam-takam na pagkain. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak, pabango, at ang hindi maikakailang amoy ng pera at kapangyarihan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Gideon Montenegro ay parang isang hari sa kanyang kaharian. Suot ang isang mamahaling suit, ang kanyang damo ng ngiti ay hindi nawawala habang kinakamayan niya ang mga bisita, mga negosyante, politiko, at mga kilalang personalidad. Bawat galaw niya ay kalkulado, bawat salita niya ay puno ng kumpiyansa. Sa kanyang tabi ay si Isabella Corpus, nakasuot ng isang makinang na pulang bestida, ang perpektong reyna para sa kanyang perpektong hari. Nang pumasok si Sinag sa gate, kasama si Kaamado sa kanyang kanan at si Atty. Lino sa kanyang kaliwa, ang kanyang puso ay sandaling tumigil. Ang bahay na binuo niya mula sa kanyang mga pangarap ay naging isang dayuhang lugar. May mga bagong painting sa dingding, mga bulaklak na hindi niya pinili sa mga florera, at mga mukha ng mga taong hindi niya kilala. Pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw na pumapasok sa sarili niyang pamamahay. Ang kanilang pagdating ay hindi agad napansin sa gitna ng karamihan. Ngunit habang naglalakad sila, papasok sa pangunahing lugar ng party, malapit sa pool, unti-unting napapalingon ang mga tao. Ang mga bulungan ay nagsimula na parang alon. Hindi ba't yan si Sinag? Ang asawa niya? Akala ko ba? Anong ginagawa niya rito? At sino ang mga kasama niya? Ang alon ng mga bulungan ay umabot kay Gideon. Lumingon siya at ang kanyang perpektong ngiti ay nag-freeze sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla at sa isang segundo, nakita ni Sinag ang purong gulat at takot. Ngunit mabilis itong nawala. Napalitan ng isang maskara ng inis. Mabilis siyang lumapit sa kanila. Iniwan si Isabella na nagtataka. Anong ginagawa ninyo rito? Mahinang sabi ni Gideon. Ang bawat salita ay may diin. Ang nangiti ay pilit na ibinabalik sa kanyang mukha para sa mga nakatingin. This is a private party. Hindi sumagot si Sinag. Tinitigan lang niya ito. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking nagsinungaling sa kanyang mga mata. Sa halip, si Kaamado ang nagsalita. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa mga taong malapit sa kanila. Magandang gabi, Gideon. Napakaganda ng bahay na ito. Katulad ng nasa isip ng anak ko nang idinisenyo niya ito. Namutla si Gideon. Huwag kayong gumawa ng eksena rito, Judge. Umalis na kayo ng tahimik. Eksena? Tanong ni Sinag. Sa wakas ay nagsalita. Ang kanyang boses ay malamig ngunit malinaw. Ang tunog nito ay sapat na upang ang ilang mga tao ay tuluyang tumahimik at lumingon. Ako pa ang gumagawa ng eksena. Dumalo lang ako sa isang housewarming party. Sa sarili kong bahay, Gids. Ang huling mga salita ay binitiwan niya ng may tamang lakas. Ang mga pinakamalapit sa kanila ay narinig ito ng malinaw. Ang musika ay tila humina. Ang masayang tawanan ay unti-unting namatay. Nakita ni Gideon ang pagbabago sa paligid. Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. Kinuha niya ang mikropono mula sa isang maliit na entablado na inihanda para sa kanyang talumpati. Excuse me everyone, can I have your attention please? Sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya sa simula, ngunit mabilis na naging matatag. It seems we have some unexpected guests, but let's not allow that to ruin our celebration. Sinubukan niyang magpatawa, ngunit walang tumawa. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon
sa tensyonadong eksena sa pagitan niya at ng pamilya ni Sinag. Habang si Gideon ay nagsisimula sa kanyang talumpati, isang desperadong pagtatangka na bawiin ang atensyon ng mga tao, si Atty. Lino Abad ay mahinahong lumakad pasulong. Walang ingay, ngunit ang kanyang bawat hakbang ay may layunin. Huminto siya sa tabi ng entablado, naghihintay. I would like to welcome all of you to Villa Hiraya, a place of new beginnings. Sabi ni Gideon, itinaas ang kanyang baso. Bago pa man niya maituloy ang kanyang sasabihin, magalang na pumagit na si Atty. Lino. Paumanhin sa abala. Sabi ni Atty. Lino, ang kanyang boses ay walang mikropono ngunit malakas at malinaw sa biglang katahimikan. Ngunit bago po ipagpatuloy ang pagdiriwang, mayroon lang kaming isang mahalagang anunsyo patungkol sa tunay at legal na pagmamay-ari ng property na ito. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga bisita. Ang lahat ng pagkukunwari ay nawala. Ang lahat ng mga matang puno ng pagkamausisa, pagkabigla at pananabik sa tsismis ay nakatuon na ngayon sa kanila. Ang palabas ay nagsimula na. Ang mukha ni Gideon ay isang halo ng galit at pagkasindak. Anong kalokohan ito? Security! Security! Ilabas ninyo sila! Sigaw niya sa mikropono. Ngunit walang security na lumapit. Ang lahat, maging ang mga staff, ay nakatayo na parang mga estatwa, nakatutok sa drama na nagaganap sa kanilang harapan. Hindi pinansin ni Atty. Lino ang kanyang pagsigaw. Sa halip, naglabas siya ng isang tablet mula sa kanyang briefcase. Sa tulong ng isang maliit na portable projector na inihanda nila, isang maliwanag na imahe ang biglang lumitaw sa isang puting pader malapit sa pool area na nagsisilbing isang biglaang screen. Ang unang lumitaw ay isang kopya ng Section 7, Article B ng kasunduang prenuptial. Ang mga salita ay malinaw. Ayon sa isang legal at notaryadong dokumento na pinirmahan ni na Mr. Gideon Montenegro at Miss Sinag Alcantara bago sila ikasal, panimula ni Atty. Lino, ang kanyang boses ay parang isang hukom sa korte. Nakasaad na ang buong pagmamay-ari ng Villa Hiraya ay mapupunta kay Miss Alcantara kung ang kanilang pagsasama ay magwawakas dahil sa pandaraya o di pagiging tapat mula sa panig ni Mr. Montenegro. Isang malakas na bulungan ang kumalat sa mga bisita. Tumingin si Congressman Corpus kay Gideon na may pagtataka, pagkatapos ay kay Isabela na ang mukha ay nagsisimula ng mamutla. Pawang mga kasinungalingan. Sigaw ni Gideon, ngunit ang kanyang boses ay nawawalan na ng kapangyarihan. Walang katibayan yan. Talaga ba? Mahinahong tanong ni Atty. Lino. Ang imahe sa pader ay nagbago. Sumunod na lumitaw ang isang kopya ng petisyon para sa annulment na inihain ni Gideon. Ang petsa ay malinaw na nakikita. Ilang linggo bago pa man niya sinabi kay Sinag na gusto niyang mag-usap. Ang imahe ay muling nagbago. Isang screenshot ng social media profile ni Belasi at pagkatapos, ang mga komento nito na puno ng paghanga at mga pahiwatig ng isang malapit na relasyon. At sino si Belasi? Tanong ni Atty. Lino sa hangin. Ang huling larawan ang lumitaw, ang larawang kinuha sa restaurant. Si Gideon at Isabela, magkahawak ang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang kanilang mga ngiti ay para sa isa't isa. Malinaw, hindi maikakaila. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga bisita. Si Isabela Corpus ay napatakip sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa kahihiyan at pagkagulat. Tumingin siya kay Gideon, hindi bilang isang kasintahan, kundi bilang isang taong niloko siya. Hindi niya alam na may asawa pa pala ito. Si Congressman Corpus ay tumayo. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng bestida ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay parang apoy na nakatutok kay Gideon. Ang taong pinag-iisipan niyang pagkatiwalaan ng milyon-milyon ay isa palang manloloko, hindi lang sa asawa, kundi pati na rin sa kanyang anak. Ang buong mundo ni Gideon ay gumuho sa isang iglap.
Ang mga mukha na kanina lang ay puno ng paghanga at respeto, ay ngayon puno na ng pagkutya, awa at pagkasuklam. Ang mga investor na kanyang inaakit ay umiiling at dahan-dahang lumalayo. Ang kanyang perpektong entablado ay naging isang silid ng paglilitis at siya ang nasasakdal. Sa gitna ng kaguluhan, si Kaamado ay mahinahong lumakad patungo sa isang mesa kung saan nakaupo si Gideon kanina. Mula sa isang sobre, inilabas niya ang isang opisyal na dokumento at marahan itong inilapag. Ito ay isang court order, sabi ni Kaamado. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit umalingaw-ngaw sa buong lugar. Isang temporary restraining order. Ipinag-uutos nito na si Mr. Gideon Montenegro ay umalis sa ari-ariang ito sa loob ng 24 na oras habang dinidinig ang kaso. Isang kaso na, base sa ebidensya, ay malinaw na kung sino ang mananalo. Iyon na ang huling dagok. Tumingin si Gideon sa paligid. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap ng tulong, ng kakampi. Ngunit wala siyang nakita. Si Isabela at ang kanyang ama ay mabilis nang naglakad palabas. Ang bawat hakbang ay isang pagtalikod sa kanya. Ang ibang mga bisita ay nagsimula na ring mag-alisan, umiiwas sa kanyang tingin na parang siya ay may nakakahawang sakit. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang kanyang pagiging hari ay nawala. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng kanyang gumuhong kaharian, napapaligiran ng mga pira-pirasong pagkain at mga basag na pangarap. Dahan-dahan, lumapit si Sinag sa kanya. Ang distansya sa pagitan nila ay ilang talampakan lang, ngunit parang isang karagatan. Wala nang galit sa mga mata ni Sinag, wala nang sakit, tanging isang malawak at malalim na awa. Biglang lumuhod si Gideon. Sinag, mahal, patawarin mo ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Please, wag mong gawin to. Ang career ko, ang lahat. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Sinag, ngunit marahan itong umatras. Tinitigan niya ang lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay, na ngayon ay nakaluhod sa kanyang harapan, hindi para sa pag-ibig, kundi para sa nawalang yaman at dangal. Doon niya nalaman. Tapos na talaga. Ang pag-alis ng huling bisita ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang Villa Hiraya na kanina lang ay puno ng musika at tawanan, ay ngayon isang tahimik na saksi sa isang digmaang katatapos lang. Ang mga mesa ay puno ng mga pagkaing hindi nagalaw, mga baso ng champagne na nakatiwangwang, at mga pira-pirasong dignidad na naiwan ng nagmamadaling mga panauhin. Si Gideon ay wala na. Matapos ang kanyang walang saysay na pagmamakaawa, tumayo siya na parang isang taong nawalan ng kaluluwa at naglakad palabas sa dilim. Nilamon ng gabing siya mismo ang lumikha. Naiwan si Sinag at si Kaamado sa gitna ng kalat. Hindi sila nagsalita. Sa halip, nagsimulang maglakad si Sinag. Hinaplos niya ang pader na pininturahan niya mismo. Inayos niya ang isang unan sa sofa na itinapon lang. Bawat galaw ay isang paraan ng pagbawi, isang tahimik na ritual ng pag-angkin muli sa bawat sulok ng kanyang tahanan. Lumapit si Kaamado. Sa kanya, isang baso ng tubig ang dala. Anak, sabi niya, ang kanyang boses ay malambot, ngunit puno ng pagmamalaki. Itay, salamat po, sagot ni Sinag. Ang kanyang boses ay pagod ngunit matatag. Wala kang dapat ipagpasalamat sa akin, sabi ni Kaamado. Hinawakan ng kanyang balikat. Ikaw ang lumaban. Hindi ako nagkamali sa iyo, anak. Pinatunayan mo ngayong gabi na ang tunay na lakas ay wala sa paghihiganti. Ito ay nasa paggigiit ng kung ano ang tama, sa paraang may dignidad. Niyakap ni Sinag ang kanyang ama. Sa yakap na yun, naramdaman niya ang pagod ng mga nakaraang araw. Ngunit sa ilalim nito,
Naramdaman niya ang isang bagong uri ng kapayapaan. Nang sila'y maghiwalay, isang tunog mula sa pinto ang nagpatigil sa kanila. Bumukas ito ng dahan-dahan. Si Gideon, nakabalik siya. Ngunit hindi na ito ang hari ng party kanina. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot na. Ang kanyang buhok ay gulo. Ang kanyang muka ay wala ng anumang maskara. Tanging purong desperasyon. Sinag, sabi niya, ang kanyang boses ay paos. Kailangan nating mag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan, Gideon. Kalmadong sagot ni Sinag. Hindi, giit niya. Humakbang papalapit. Hindi mo naiintindihan. Sinira mo ako. Sinira mo ang lahat ng pinaghirapan ko. Sa wakas, ang tunay na dahilan, hindi ang kanilang pag-ibig, hindi ang kanilang pagsasama, kundi ang mga bagay na nawala sa kanya. Huminga ng malalim si Sinag. Hindi kita sinira, Gideon. Ikaw ang sumira sa sarili mo. Ikaw ang pumili ng daan na ito. Pero bakit ganito? Pwede naman nating ayusin ito ng pribado. Bakit kailangang sa harap ng lahat? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Dahil sa harap ng lahat mo rin itinanghal ang iyong kasinungalingan, sagot ni Sinag. Ang kanyang mga salita ay hindi galit, kundi puno ng isang malungkot na katotohanan. Itinayo mo ang bahay na ito para maging entablado mo. Ginawa mo akong kasangkapan, ginawa mong props, ang mga pangarap ko. Ang nararapat lang ay sa parehong entablado rin bumagsak ang kurtina. Napayuko si Gideon, walang maisagot. Ang hiraya, patuloy ni Sinag, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa emosyon, ay isang salitang nangangahulugang bunga ng pangarap. Iyon ang ibinigay kong pangalan sa bahay na ito. Dahil para sa akin, ito ang katuparan ng pangarap nating magkaroon ng isang tunay na tahanan. Tumingin siya sa mga mata ni Gideon, hindi na may pagmamahal, kundi may huling patak ng awa. Pero para sa'yo, isa lang itong bahay, isang asset, isang palabas, at hindi mo kailanman naintindihan ang pagkakaiba. Kaya't umalis ka na, Gideon. Umalis ka na sa tahanan ko. Sa huling pagkakataon, tinitigan ni Gideon ang babaeng minsan niyang tinawag na asawa. Ngunit ang nakita niya ay hindi na ang Sinag na kilala niya. Ang babaeng nasa harap niya ay buo na, kahit pagaling sa pagkawasak. Tumalikod siya ng walang salita at tuluyan ng lumabas. Isinasara ang pinto at ang kabanata ng kanilang buhay sa kanyang pag-alis. Nang mawala na siya, huminga ng malalim si Sinag. Naglakad siya patungo sa balkonahe. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay dumampi sa kanyang pisngi. Sa silangan, nagsisimula ng mamuo ang isang manipis na linya ng liwanag. Isang bagong araw, kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap niya ang pangalan, Gideon. Tinitigan niya ito ng ilang sandali. Isang pangalan na minsan nang nagpatibok ng kanyang puso ng mabilis. Dahan-dahan, ngunit may katiyakan, pinindot niya ang delete contact. Habang sumisikat ang araw, nagliliwanag ang luntiang hardin sa ibaba. Ang tunay na hiraya, ang bunga ng kanyang katatagan, ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang 6 na buwan. Ang Villa Hiraya ay humihinga na muli. Ngunit ngayon, ito ay humihinga ng hangin na puno ng kapayapaan at katotohanan. Ipinatanggal ni Sinag ang mga magagarang chandelier na pinili ni Gideon at pinalitan ito ng mga ilaw na gawa sa kamay na nagbibigay ng mainit at malambot na liwanag. Ang mga Class A replica ay nawala na at sa lugar ng mga ito ay mga kasangkapang gawa sa tunay na kahoy, mga piraso ng sining mula sa mga lokal na pintor at mga halamang nagbibigay buhay sa bawat sulok. Hindi na ito isang showroom na idinisenyo para sa paghanga ng iba. Ito ay isang tahanan. Isang umaga, abala si Sinag sa pagpapakita ng kanyang portfolio sa isang batang mag-asawa sa kanyang sala.
Napakaganda po ng lahat, Mrs. Sinag, sabi ng babae. Ang mga mata nito'y kumikinang habang tinitingnan ng mga larawan. Pero medyo malaki po ang gastos. Baka po kailangan naming mag-settle sa mga gamit na mas mura pero kamukha naman. Isang pamilyar na kirot ang sandaling naramdaman ni Sinag, ngunit mabilis itong napalitan ng isang matalinong nangiti. Isinara niya ang portfolio. Ang tahanan ay hindi tungkol sa kung gaano kamahal ang mga gamit sa loob nito. Sabi niya sa kanila, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng natutunang karunungan. Ito ay tungkol sa katotohanan. Mas mabuti nang magkaroon ng isang tunay na silya na pinag-ipunan ninyong dalawa kaysa sa isang peking sofa na binili para lang may maipakita sa iba. Ang isang tahanan ay dapat salamin ng kung sino kayo, hindi ng kung sino ang gusto ninyong isipin ng ibang tao. Napatingin sa kanya ang mag-asawa, hindi lang dahil sa kanyang professional na payo, kundi dahil sa bigat at katotohanan ng kanyang mga salita. Sa ibabaw ng fireplace, napansin ng lalaki ang isang eleganteng tropeo na gawa sa salamin. Wow! Kayo po ang nanalo ng Golden T-Square Award for Authentic Filipino Design ngayong taon? Namamanghang tanong nito. Ngumiti lang si Sinag. Ang pagiging totoo sa sarili ay laging may gantimpala. Matapos umalis ng mag-asawa na may bagong pananaw at inspirasyon, nagtimpla si Sinag ng tsaa at lumabas sa hardin. Ang hardin na dati puro palamuti lang ay ngayon puno na ng mga namumungang gulay at mga halamang gamot. Habang dinidiligan niya ang mga ito, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya mula sa gate. Si Attorney Lino Abad, nakangiti. May dalang isang maliit na bouquet ng mga sunflower. Attorney Lino! Gulat na sabi ni Sinag. Pinagbuksan ito ng gate. Napadaan ka? Lino na lang, Sinag, sabi nito. Iniabot ang mga bulaklak. Congratulations sa award! Nabasa ko sa dyaryo. You deserve it. Salamat, Lino, sabi ni Sinag. Tinanggap ang mga bulaklak, ang dilaw na kulay nito ay kasing liwanag ng araw. Gusto mo ba ng tsa? Naglakad sila sa hardin, nag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay. Ang kanyang mga pananim, ang mga bagong kaso ni Lino, ang panahon. Walang anumang bigat, walang bakas ng nakaraan. Tanging isang magaan at komportableng pagkakaibigan. Alam mo, sabi ni Lino, habang nakatingin sa paligid, iba na ang itsura ng lugar na ito. Mas may buhay. Dahil totoo na ang lahat ng nasa loob nito? Sagot ni Sinag. Bago umalis, huminto si Lino. Sinag, baka naman, sa susunod, gusto mong magkape sa labas? Bilang selebrasyon sa award mo. Tumingin si Sinag sa kanya, sa kanyang tapat na mga mata, at sa kanyang sinserong nangiti. Walang pagkukunwari, walang hidden agenda, isang simpleng paanyaya. Ngumiti siya, isang nangiting totoo at walang bigat. I would love that. Nang makaalis na si Lino, naiwan si Sinag sa gitna ng kanyang hardin. Hinawakan niya ang isang bulaklak ng sunflower. Ang mga talulot nito ay parang mga sinag ng araw. Humugot siya ng isang malalim at masaganang hininga. Pinupuno ang kanyang baga ng hangin ng kalayaan. Ang sakit ay hindi tuluyang nawala. Ngunit ito ay naging isang pilat na lamang, isang paalala. Hindi ng kanyang kahinaan, kundi ng kanyang pambihirang lakas. Tumingala siya sa maliwanag na kalangitan. Ang pangalan niya ay Sinag. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang kadiliman, natagpuan na niya ang kanyang sariling liwanag. At dito po nagtatapos ang kwento ni Sinag Alcantara. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat hakbang, bawat luha, at bawat tagumpay ni Sinag. Habang isinusulat ko ang kanyang kwento, hindi ko maiwasang damhin ang bigat ng kanyang pinagdaanan at kasabay nito, ang pambihirang lakas na kanyang natuklasan sa sarili. Ito ay isang paalala para sa ating lahat na ang tunay na halaga at dangal
ay hindi kailanman matatagpuan sa kinang ng salapi o sa paghanga ng ibang tao. Ito'y matatagpuan sa loob natin, sa ating katatagan, sa ating paninindigan sa katotohanan, at sa ating kakayahang bumangon mula sa anumang pagbagsak. Ngayon, higit sa lahat, nais kong marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Anong aral ang pinakanatatak sa inyong puso at isipan? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagsasama sa panibagong kwento ng buhay at pag-ibig. Ako po ang inyong tagapagsalaysay, laging nagpapasalamat sa inyong pakikinig.